Kumusta po kayong lahat? Patapos na naman po ang January 2025. Good evening po sa inyong lahat na nakikinig sa radyo at nanonood via FB Live. At ganoon na rin po sa mga nanonood sa aking YouTube channel. Salamat po sa mga nag-subscribe. Ang episode natin last week ay tungkol sa steadfastness o ang pagiging matatag. Ibinahagi ko po ang aking true story dito tungkol sa personal kong experiences tungkol sa pagiging matatag sa mga major decisions sa aking buhay. Sana'y nakita nyo sa kwento ko ang pagtitiwala sa Diyos, ang pag-ibig sa Diyos at ang pagkakaroon ng malalim na pananampalataya sa Diyos ay mas higit na malakas kaysa sa takot. Mas malakas sa anumang prejudice at mas matatag kaysa sa mga expectation ng mga taong nakapaligid sa atin. Kumapit po tayo sa Diyos. Siya ang solid foundation na magpapatatag sa ating lahat. Kung nakaligtaan niyo po ang ating episode last week at sa mga nakaraang Thursdays, nasa Silver Lining YouTube channel po ang ating mga episode. Mag-thumbs up, i-share at mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel. Libre po ang mag-subscribe. Etong New Year, mula nung January 1st, inumpisahan ko na naman pong magbasa ng Bible. Project ko pong tapusin ulit ang buong Bible sa isang taon. Pero sa taong to, na-lead po ako na basahin ang chronological Bible. Ang ibig pong sabihin ng chronological ay ang mga nasusulat ay ayon sa pagkakaganap ng mga events ayon sa timeline. Tapos ko na po nabasahin ang buong libro ng Genesis kahapon. Ngunit alam nyo ba na ang mga nasusulat tungkol kay Job ay naganap pagkatapos ng chapter 11 sa Genesis? Opo, very interesting na malaman na ang pangyayari kay Job ay nasa kaligitnaan ng chapter 11 at chapter 12 ng Genesis. Kaya tapos ko na rin pong basahin ang Book of Job. Ang pagbabasa ng Biblia ay hindi lang upang malaman ang mga pangyayari sa Old and New Testament at hindi para maging academically knowledgeable about the Bible. Hindi po masama na alam po natin ang nilalaman ng Bible, ngunit marami pong mga scholars ang alam kung ano ang nasusulat sa Bible dahil syempre binasa nila at minemorize nila ang mga ito, ngunit nakakalungkot na ang karamihan sa mga ito hindi nila nakikita ang karakter ng Diyos sa bawat kwento. Hindi nila nakikita ang presence ni Jesus sa bawat events. Alam nyo bang sa Genesis pa lang nakikita na ang presence ni Jesus doon? Anyway, sana basahin po ninyo ang Biblia para makita natin ang Diyos sa mga bawat pangyayari sa history. Upang ma-appreciate natin siya at tunay na makita ang karakter niya. Upang mapalapit tayo sa Kanya at tunay na magkaroon ng personal na relasyon, hindi lamang puro head knowledge. Moving on, naranasan niyo na bang maaway ng minamahal dahil nagalit ka sa Kanya? Ang dahilan kaya ka nagalit sa Kanya ay dahil alam mong masasaktan siya sa ginagawa niya pero hindi niya maintindihan kung bakit. Gusto mo siyang protektahan pero galit siya dahil pinapaalalahanan mo siya. Pero kahit ano pa ang galit mo, mahal mo pa rin siya. Sa palagay ko, marami sa atin ang nakaranas na nito. Kaya pag-usapan po natin ngayong gabi ang isang karakter ng Diyos na mababasa natin sa Exodus. Ang title ng ating episode ngayong gabi, Walang Pag-ibig Kung Walang Galit. I-translate na lang kaya natin sa English para mas magandang pakinggan. Okay, there is no love without wrath. Nahango ang inspirasyon ng ating devotion ngayong gabi sa Exodus chapter 13 at 15. Huwag po kayong mag-alala, hindi ko po babasahin ang 3 chapter na ito ngayon. Bibigyan ko lang po kayo ng summary kung ano ang mga nangyari rito. Malamang marami sa inyo ang alam na ang tungkol sa kwento ni Moses at ang Red Sea. Matapos mapalaya ang mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Egypt, pinangunahan sila ng Diyos sa kanilang paglalakbay patungo sa Promised Land. Pakikita natin sa chapter 13 ng Exodus, inutusan ng Diyos ang mga Israelites to remember their deliverance sa pamamagitan ng pag-alay ng kanilang mga panganay sa Kanya at pagdiriwang ng Feast of Unleavened Bread. Habang naglalakbay sila, hindi sila dinala ng Diyos sa pinakamaikling ruta
but God led them by a safer way through the wilderness. Ipinakita ng Diyos ang kanyang presensya sa pamamagitan ng pillar of cloud by day and pillar of fire by night na ginagabayan at pinapangalagaan sila. Doon naman sa Exodus chapter 14, nagbago ang isip ni Pharaoh at ipinadala ang kanyang army upang habulin ang mga Israelita. Nang makita ng mga Israelita na hinahabol sila ng mga Egyptians, natakot sila at sumigaw sila kay Moses. Sinisi nila si Moses sa kanilang kalagayan. But Moses assured them, sinabi niya, "Huwag kayong matakot, stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today." God instructed Moses to stretch out his staff over the Red Sea, and he miraculously parted the waters. Ang mga Israelita ay lumakad sa tuyong lupa with walls of water on both sides. Nang sinubukan ng hukbo ni Pharaoh na sumunod, pinabalik ng Diyos ang dagat sa dati. Ang resulta, nalunod ang mga Egyptians at tiniyak ng Diyos ang kaligtasan ng mga Israelita. Doon naman sa Exodus 15, ipinagdiwang ng mga Israelita ang kanilang pagkaligtas sa mga Egyptians sa pamamagitan ng pag-awit ng praise song. Ipinahayag nila ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos at kinilala na ang Diyos ang kanilang tagapagligtas at tagapagtanggol. Napakagandang history po. Tunay na mga pangyayari nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa Israel. Ano ang sinasabi ng kwento na ito tungkol sa dakilang pag-ibig ng Diyos para sa Israel? Makikita natin dito na God provides guidance and protection, that God saves His people miraculously, that God fights for His people, and God desires their faith and trust. Paano naman na ipapakita sa atin ngayon ang pag-ibig ng Diyos? Ang karakter po ng Diyos noon ay hindi na bago ng panahon. Marami ang nagsasabi na the only constant is change. Kung tumingin tayo sa paligid, mukhang totoo nga ito. Nagbabago ang mga panahon, nagkakaedad ang mga tao, ang mga civilization ay tumataas at bumabagsak. Meron bang anumang bagay na consistent? Is there any firm truth we can hold on to in a world na palaging nagbabago? Ang sagot, meron po. Ang Diyos mismo ang nagsabi sa atin na siya ay hindi nagbabago. Nakasulat sa Malakay 3:6, I am the Lord and I do not change. At palagi niyang gagawin ang kanyang mga sinasabi. Sinabi rin doon sa Numbers 23 verse 19, God is not a man, so He does not lie. He is not human, so He does not change His mind. Has He ever spoken and failed to act? Has He ever promised and not carried it through? Ang panahon ay hindi nakakaapekto sa Diyos. He is still the same holy, amazing, kind, all-powerful God nung likhain niya ang mundo hanggang sa present time. Kung gaano man ka-uncertain ang buhay mo ngayon, you can trust in God's constant love and faithfulness. He has always been here and He always will be. God remains the same yesterday, today, and forever. Kaya ngayon, dahil hindi siya nagbabago, ipinapakita pa rin ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin sa pamamagitan ng paggabay. Ginagabayan tayo ng Diyos. God is there to guide us. Kung paanong pinatnubayan at ginabayan niya ang Israel sa pamamagitan ng pillars of clouds and fire, God guides us today through His Word and the Holy Spirit. Inaakay niya tayo sa mga landas na para sa ating ikabubuti, even when they seem difficult. Sabi sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and lean not on our own understanding. Ano pa?
ipinapakita pa rin ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin ngayon dahil iniligtas tayo ng Diyos. Opo, God saves us. Ang pagtawid ng Israel sa Red Sea points to Jesus Christ who saved us from sin and death. Just as God delivered Israel, gumawa si Jesus ng paraan para tayo ay mapalaya sa kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Di ba sabi sa John 3:16? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Ipinapakita pa rin ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin ngayon dahil God fights for us. Ipinaglalaban tayo ng Diyos tulad ng ating pakikipaglaban para sa ating mga minamahal. In the same way that God fought for Israel, He continues to fight for us against the forces of darkness. He protects and sustains us in every battle we face. Ito ang verse na nanatili sa akin sa Exodus 14:14. The Lord will fight for you. You need only to be still. Ano pa? Ipinapakita pa rin sa atin ng Diyos ang kanyang pagmamahal ngayon sa atin dahil God's presence is always with us. Nasabi ko po ito sa nakaraan nating episode na When God is Silent. Remember that God's presence is always with us. Tulad ng mga pillars of cloud and fire, nagpapaalala sa atin ng God's constant presence. Today, His love is reflected through the indwelling of the Holy Spirit, who will comfort and strengthen us. Sabi sa Matthew 28:20, and surely I am with you always, to the very end of the age. Ang kwento ni Moses sa Exodus 13-15 ay isang powerful display of God's love and protection for His people. Noong ang mga Israelita ay natrap sa pagitan ng Red Sea at ng Pharaoh's army, wala silang takas. But God, in His wisdom and power, made a way that no one could have imagined. What is that? He parted the sea. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin ng malalim na katotohanan that there is no love without wrath. Kung talagang mahal mo ang isang tao o bagay, kamumuhian mo ang anumang nagbabanta o magpapahamak dito. Mahal na mahal ng Diyos ang Israel. Kaya nakipaglaban siya sa mga bagay na nagpapanganib sa kanila. Ang army ni Pharaoh ay hindi lamang isang kaaway ng Israel. Ito ay isang kaaway sa mga promises ng Diyos. Kaya, God made war. And what? He won. Tandaan nyo, mga kaibigan, God's battle are not fought like human battles. Walang military strategies that would ever suggest making a path through the sea. Ngunit ang ating warrior, ang ating Diyos na buhay, fight in ways beyond our understanding. Hindi lang niya nilabanan ang ating physical enemies. He fights anything that threatens our relationship with Him. Pakinggan niyong mabuti ang sasabihin kong ito. Ang ibig sabihin ng He fights anything that threatens our relationship with Him, He even fights against us while fighting for us. Oo, nakikipaglaban siya sa atin habang ipinaglalaban niya tayo. Ang ating pinakamalaking kaaway ay hindi palaging external. Kadalasan ay ang sarili natin, ang ating kasalanan, ang ating pride, at ang walang pagtitiwala o pagdududa sa kanyang kakayanan. Tulad ng kung paano nag-alinlangan o nagduda ang Israel sa kakayanan ng Diyos at nagreklamo pa sila bago nangyari ang milagro. Ayaw nyo man aminin, pero tayo rin ay may struggle with trust. But because God loves us better than we love ourselves, He removes the things that pull our heart away from Him. God fights against our pride, our selfishness, and our sin because He loves us. He wants us to experience the fullness of His grace.
He fights against the things that harm us, even if that means challenging us. God's ultimate goal is not just to rescue us from danger, but to bring us closer to Him. Ipinaglalaban niya tayo dahil mahal niya tayo. Oo, mga kaibigan, God fights for us because He loves us. And when He fights, He wins. Amen po ba? Tara, try na tayo. Heavenly Father, salamat po for loving us so much that you fight for us. Even when it means fighting against the things in us that keep us from you. Lord, we confess that at times we resist your will, choosing our own way instead of trusting yours. Yet, in your mercy, you never give up on us. You disciplined us not to harm us, but to bring us back into your perfect plan. Help us to recognize your hand at work in our lives, even when circumstances seem difficult. Give us the humility to surrender to your will, knowing that your ways are always higher and better than ours. Strengthen our faith, O Lord, so that we still would trust you, even when we don't understand. We surrender to you, O Lord, our mighty warrior, our loving Father. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po muli. Ako po si Silver, sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa. Nandito muli ako next week. Bye, God bless, and shalom.